You're too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That is why it is called a present. Alam mo ba, Aliyah, ilang taon na tayo magkaibigan, pero sa tingin ko, wala pa tayong sobrang tinding pinag-awayan, no? Oo nga. Sa tingin mo, pag nakagawa ba ako ng kasalanan sa'yo, mapapatawad mo kaya ako agad? Depende siguro sa kasalanan na magagawa mo. Alam mo kasi, hindi naman lahat ng bagay madaling na ipagpapatawad. Pero di ba kasi mas okay na magpatawad tayo o kaya kalimutan natin lahat ng nangyari, kaysa maghiganti pa tayo? Oo, tama ka naman. Pero iba-iba kasi tayo ng pag-unawa. At saka hindi rin lahat ng tao pare-parehas ng pagpapatawad. Sa bagay, may point ka rin naman dyan. Uy, bakit mo ba natanong yung kanina? Wala lang, na-curious lang ako kung mapapatawad mo ba ako. Girl, meron akong kwento. Ayan! Ba't di dumating ka pa? Naglinis pa kasi ako eh. Yun nga, habang naglilinis ako kanina, nakakita ako ng libro. Ano yung dala mo? Anong libro yan? Libro to ng epiko ng Ipugaw. At ang kwento nito tungkol to sa pagpapatawaran at pagtanggap. Gusto niyo ba marinig yung kwento ko? Tara na, kwento Oo mo na naman, dito. upo ka na dito, kwento mo na yan. Sige, sige. Sa mga hinagdang taniman sa bulubundukin naninirahan si Aligoyon, isang mandirigmang ipugaw na mabilis at magaling sa paghawak ng sibat. Anak siya ni Antalan, isa ring mandirigma. Maagang natuto ng pakikipaglaban si Aligoyon sa tulong ng kanyang ama. Ang unang larangan ng digma ni Aligoyon ay ang matitigas na lupa sa tabi ng kanilang tahanan. Ang unang sandata niya ay ang trumpo at ang unang kalaban niya sa larong ito ay ang mga bata rin sa kanilang puok. Kapag pinakawala ni Aligoyon ang kanyang trumpo, matining na iikot ito sa lupa o kapag inlaban niya ito sa ibang trumpo, tiyak na babagsak na diya ang laruan ng kanyang kalaban. Tinuruan din siya ng kanyang ama ng iba't ibang karunungan, tulad ng umawit ng buhay ng matapang na mandirigma, manalangin sa bathala ng mga mandirigmang ito, at matutuhan ang mga makapangyarihang salita sa inusal ng mga pari noong unang panahon. Ikinintal ni Antalan sa isip at damdamin ng anak ang katapangan at kagitingan ng loob. Talagang inihanda ng ama si Aligoyon upang maipaghiganti siya ng anak sa matagal na niyang kaaway, kay pangaiwan ng kabilang nayon. Nang handang-handa na si Aligoyon, nagsama siya ng iba pang mandirigma ng kanilang nayon at hinanap nila ang kalaban ni Antalan. Subalit hindi si Pangaiwan ang natagpuan kundi si Dinoyagan, ang anak na lalaki nito. Mahusay din siyang mandirigma tulad ni Aligoyon. Inihanda rin siya ng kanyang ama sa pakikipaglaban upang maipaghiganti siya ng anak sa kalaban niyang si Antalan. Kaya anak sa anak ang nagtagpo. Kapwa sila matatapang. Kapwa magagaling sa pakikipaglaban, lalo na sa paghawak ng sibat. Itataas ni Aligoyon ang kanyang sibat. Nangingintab ito lalo na kung tinatamaan ng sikat ng araw. Paiikuti ng sibat sa itaas sa pamabilis ang kamay ng binatang kalaban. Aabangan ng matipunong kanan ang sibat na balak itinog sa kanyang dibdib. Tila kidlat na paroot parito ang sibat. Maririnig na lamang ang haging nito na nagbistulang awit sa hangin. Nanonood ang mga dalagang taga-nayon at sinusundan ng mga mata ang humahaging sibat. Saksakin mo siya, Dinoyogan! Araw-araw ay nagpatuloy ang kanilang laban hanggang sa ito'y inabot ng linggo, ng buwan, kung saan-saan sila nakarating. Nagpalipat-lipat ng pook, palundag-lundag, patalon-talon sa mga taniman.
Namumunga na ang mga palay na nagsisimula pa lamang sumibol nang simulan nila ang labanan. Inabot ang oras hanggang sa sila'y lubusang huminto ng pakuluan ng sugat. Walang nasugatan sa kanya. Wala ring natalo. Naglapit ang dalawang mandirigma. Nagyakap at nagkamayan. Tanda ng pagkakaibigan at pagkakapatiran. Dakila si Aliguyon. Dakila rin si Dinoyagan. Ipinangako nilang sa oras ding iyon ay lilimutin na ang alitan ng kanilang ama. At nagdiwang ang lahat. Teka. Masyado kang magaling at masyado rin ako magaling. Walang natatalo sa labanang ito, ni hindi man lang tayo nagkakasugat. Tama, mas mainam na maging magkaibigan na lang tayo at magtulungan. Lalong nagkalapit ang damdamin ng dalawang mandirigma nang mapangasawa ni Aliguyon si Bugan, ang kapatid ni Dinoyagan, at nang maging kabiyak ng dibdib ni Dinoyagan ang kapatid ni Aliguyon. Nanirahan sila sa kanilang nayon. Doon sila namuhay ng maligaya at doon lumaki ang kanilang mga supling. So, doon nagtatapos yung kwento. Tingnan mo to, natulog na pala. Tapos na yun agad? Oo, mauna na ako, ikaw na bahala gumising dyan. Alis na agad? May gagawin pa kasi ako. Bakit hindi pa kanina? Sorry nagkwento lang talaga ako, te. Una na ako Sige, ingat ka pa uwi. Sige, bye. Sige. Uy, te, natulog ka naman dyan. Nagkukwento si Shane kanina kasi nakapatulog. Aliyah! Uy, gising! Aliyah? Nandyan ka ba? Ba't ba nandito ka pa? Matapos mo akong isumbong sa mga magulang ko na naglalasing ako? Hindi mo ba alam yung pinagdadaanan ko? Ha? Paano ko malalaman yung pinagdadaanan mo? Hindi mo naman sinabi sa akin. Tsaka alam ko naman kasi makakasama sa'yo yan. Pero dapat hindi ka na nangialam. Hindi mo naman ako naiintindihan eh. Eh ano naman ngayon kung maglasing ako magdamag? At kahit uminom pa ako ng lason, ano naman ngayon sa'yo? Aliyah, para saan pa at naging kaibigan mo ko? Tsaka may paki ako sa lahat ng ginagawa mo. Huwag mo na muna akong kausapin. Eh di sorry. Aliyah, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Wala akong pakailam. Kung ano pa man yan, galit na galit sa akin yung nanay ko. Kasalanan mo lahat ng yan. Kung hindi sana madaldal yung bibig mo, hindi ako mapapahamak ng ganto. Teka lang naman. Pakinggan mo muna ako. Importante kasi to. Umalis ka na! Huwag ka na magpapakita sa akin. Kung natuto lang ako magpatawad, at kung nakinig lang ako sa'yo, at kung nanatili akong kalmado sa sitwasyong hindi na dapat pinalala, di sana kasama pa kita ngayon. Kung alam ko lang na may sakit ka, nasamahan pa sana kita sa mga araw na kailangan mo ako. Pero na nangyari na eh. Hindi na natin may babalik ang mga oras. Ang buhay ay puna. Kaya dapat ang mga tao nasa paligid natin, alam natin kung paano pahalagahan. Hoy, Aliyah! Gumising ka na. Kanina ka pa natutulog dyan. Tulog ka ng tulog, te. Uy, Jess, Oh, ano yun? sabihin lang sa'yo. Kahit ano mang mangyari sa friendship natin, piliin pa rin natin ang isa't isa at pagpatawad. Promise? Te, ang corny mo. Ang weird mo dyan. Tara na nga. Tara na nga, Nagsasabi mo. magmerienda na nga muna tayo. Ano ba sa'yo? Fishball? Kwek-kwek? Turon. Kikya?